Yeah. Good morning. Our topic for today is yung manual. I'll teach you something about the manual. Manual kasi nagulat ako. It's issue rin pala yung manual sa automatic sa mga riders. Meron kasing sobrang automatic kagaya ng scooter, 'di ba? Gas ka lang ng gas, 'di ba? Diretso yan by CVT. Mangyayari dyan yung parang meron ditong bell na habang umaandar yung bumubuka na ganun. So as you speed up, nababawasan yung parang torque niya, tapos nagiging hindi siya magatol, no? Sa simula maliit siya, tapos habang nag-i-speed up ka, bumubuka yung CVT. Yung para siyang gearing, pero bumubuka siya by the speed, no? So yun yung CVT, that's automatic. Kaya lang may delay yun. Nung nagmotor tayo ng PCX, diba, ni Daddy Legend, nakita ko talaga may delay siya. So meron naman ngayon may cambio pero walang clutch. Like this one, like the mga Honda Wave. Yan, like this Honda Wave yan. Believe it or not, Honda Wave. So ito walang clutch, oh. This is the brake, walang clutch. Wala. Pero may cambio, yan, oh. May cambio yan, 1, 2, 3, 4. So pag yan in-engage mo, yan. See? 1, diba? Bawas. 1. Bawas. Diba? 1, 2, 3. Ayan, neutral light. So 4 to. Nakalimutan ko na nga, sabi nga ng kapatid ko, hindi raw to nagro-rotary. Parang 1, 2, 3, 4 ganon. Hindi naman actually siya tuloy-tuloy, parang hindi ka makakatawid. Kalimutan ko na kasi hindi ko na ginagamit to eh. Pero ito yun, walang clutch. Ito naman may full clutch. Tignan nyo, mapakita ko sa inyo yung nag-on tayo gan. I-engage ko tong cambio. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo na ito ang susi. Ang tawag sa clutch na to ay susi, no? Nothing happens pag hindi niyo to binitawan, no? Nothing happens. Papakita ko sa inyo, bobombahin ko yan. Kahit na gaano kalakas pa yung pagbomba ko, pag hindi ko to binitawan, hindi aandar yung gulong. Hindi siya mag-move forward. So napaka-importante nito. Iano ko sa inyo. By the way, itong video natin na to ay hanggang sa manual car, ha. Sa manual car ang video natin na to. Wow, bigat. See? I will engage. See? Naka-engage na. See? Hanggat di ko ito binibitawan, walang mangyayari dyan, oh.
binibitawan, wala nangyayari. Diba, hanggat di mo bibitawan, ito walang nangyari. That's the key. So gagawin natin yan sa kotse. Kaya hindi kayo kailangan matakot. Alam ko naman ang agam-agam nung mga first time magda-drive. Hindi lang actually manual, kung hindi maski automatic. Mga first timer. Kasi sa totoo lang, ang importante sa lahat huwag kang makabangga, di ba? Yun ang kinakatakot ng mga first time driver, huwag kang makabangga. And of course, ang pinaka priority mo is self-preservation. Kailangan hindi ka maaksidente. Bago yung huwag kang makabangga, hindi ka maaksidente, no? So mangyayari, yun ang kinakatakot mo, kaya walang nagtutuloy na mag-drive kasi natatakot sila makabangga o mabangga, maka-damage ng property. So lahat yun ini-equate mo sa gastos. Lagi mong inisip gastos, maybe hospitalization, grabe, hindi lang ikaw, maybe dun sa nabangga mo, no? So dapat tanggalin mo yun, takot na yun, face your fears. As you can see, marami naman nagda-drive sa kalye. Yung iba nga wala talagang education, yung iba walang lisensya, no? Pero ang lalakas ng loob nila na magda-drive sila ng ganon sa kalye. Ikaw pa kaya na educated at maingat at may panggastos kung sakasakali, no? Hindi naman natin maiiwasan yun iba sa inyo may insurance pa. So kagaya nung kotse na to, this is comprehensive insurance. Tapos maganda talaga mag-drive sa mga tight spaces, no? Kaya ang gagawin natin, demo ko sa inyo na dito tayo magda-drive sa mga tight spaces. Kasi kagaya nga na sinabi ni Dominic Toretto, no? It doesn't matter if it's an inch or a mile. Ibig sabihin, sabi niya, winning is winning. It doesn't matter if it's an inch or a mile. Ganun din sa pagdadrive. Kung hindi mo pa nababanggaan, kung 1 inch ka na lang dito sa bagay na to, pwede pa rin yun, hindi mo pa rin naman siya nabangga, di ba? Ika nga, meron kasing iba yung mga bagong drivers, sabi nila, naku, kailangan umalis kayo dyan, siguro mga 10 meters away umalis kayo, baka mabangga kayo, di ba? Basta tignan mo lang mabuti kung nasaan yung sasakyan mo, no? By doing that, as you can see, tignan mo, as you can see here, oh, di ba yan yung sasakyan, di ba? Tignan mo yung sasakyan, oh. Yung sasakyan, ayan, oh. Kung titignan mo, alam mo na kagad yung dapat na sasakyan, yung tires niya, alam mo na kagad. So pwede mo siya actually, see, this is a tight space. Alam niyo kung bakit, may poste dito, may traction doon, swing. Pero tignan niyo naman, pinasok ko itong sasakyan na to dito. And of course, biyasahan ako, pero sinasabi sa inyo, okay, matakot. Tignan niyo, sasabihin niyo hindi kasya. See? It's pretty tight, pero papasok siya. Diba? As you can see, you can imagine driving. Hindi mo na kailangan paalis yan, kasi nakikita niyo naman, no? By your sizing kasya. Ito siguro pwedeng iurong natin ganon. Ito pasok siya pero pwedeng alisin natin to, no? So pasok siya dito. Ayan, nakikita niyo yung tracks ng gulong ng kotse. Ayan, pasok siya, diba? So I mean, gaano man ka-tight yung dadaanan mo, makikita mo. Tapos we'll be using the side mirror. Papasok sa loob ng kotse, we'll be using the side mirror para makita nyo. Importante yung side mirror, not actually the rear view mirror pagka nagmamaniobra. Yung rear view mirror sa kalye na yun, para makita mo kung may truck sa likod mo. Pero yung side mirror napaka-importante. Kaya yung ibang side mirror napakalalaki, ibang side mirror dito napakalaki, diba? Halos puno to, kasi kailangan niya makita yung ilalim doon. Kasi sometimes may mga obstruction dito wala. Importante sa lahat ito, kaya may mga backing camera pero sa mga old school backing camera, dapat titignan mo na may backing camera dito, may camera. Pero sa mga old school, tignan mo lang dito, wala ka na atasan. Let's say
an animal, no? May animal, o may mga bata naglalaro. Kaya minsan iniikutan mo ng sasakyan, no? Dito kasi hindi natin nakikita eh. So alam mo na kung dito ka dadaan, tignan mo kung may obstruction. Sometimes meron kang katulong na magbaback sa'yo. Yun, sabihin kung kaya kung dahan-dahan ka naman mag-move, sasabihin naman ng mga tao na kung meron ka masasagasaan. Okay. Ito na yung another demonstration of the key, ha? Papakita ko sa inyo. Hold on there, ha? This is for motorcycle and car ang ating video na to. See? Engage ko, ha? O, see? Na-engage na ako, see? Nakikita niya binabomba ko. Nothing happened. Wala nangyayari unless I remove the key. See? Yun yung sinasabi ko sa inyo na nothing happens kung hindi mo bibitawan to. So it's safer. It's safer, tsaka may engine brake ka. Tapos ikaw nag-choose ng kung saan mo papasok yung gear 1, 2, 3, 4. Kasi kung pababa ka na rin lang, hindi mo na kailangan mag first gear, kundi pwede ka na mag third gear. Ganon, depende, it's a choice. Hindi porke sinabing gear 1, 2, 3. Ay, maski sa kotse to, hindi porke sinabing gear 1, 2, 3, 4, magsisimula ka sa 1 lagi. Magsisimula ka lang sa 1 sa first gear kung naka stationary ka, kung galing ka sa pagkakahinto. Pero kung umaandar na yung motor, may choice ka na. Kung pwede mo na siya ipasok sa third gear, fourth gear, kung mabilis ka na, ganon. Tapos nasa fourth gear ka, pasok mo sa third gear or second gear. Depende rin sa terrain. Kung pataas siya, bigla nag-decelerate, pasok mo sa third gear, second gear. No? So yun ang kagandahan din nun. Problema lang talaga, masakit sa kamay. Masakit sa kamay yung clutching, lalo na pag traffic. Yun ang ayaw ng mga tao. Lalo na yung mga lalamove or mga food panda, ayaw nila ng mga masakit sa kamay. Pero syempre magkakaroon ka ng muscles, madedevelop yun. Sa kotse naman, sa paa, kaka-clutch. So magkakaroon ka ng muscles dito, magkakaroon ka ng muscles kasi yun naman ang style nun eh. Kung anong kailangan ng katawan mo, gagawin niya. Magkakaroon siya ng muscles para dun. Yun eh, pagka hindi nga, sabi nga nila eh, if you don't use it, you lose it. Kung hindi mo kailangan yung muscles for clutching, mawawala yun. Manghihina talaga yun. Oh, tandaan niyo yun. If you don't use it, you lose it. No? Aski yan sa mga muscles. Tignan mo yung mga astronaut. Ano nangyari sa kanila? Nalulose yung mga muscles nila kasi hindi nila kailangan sa outer space kasi walang gravity. Walang humahatak sa kanila pababa sa lupa. Kaya pagbaba nila dito sa Earth, balik sa Earth, may gravity na hindi sila makatayo. Lantang gulay na sila. So yun. Kaya napepuwersa sila mag-exercise nga doon sa taas. No? So here's the deal right here. So pag yun yun, no, makikita mo na yun ang size ng kotse. Yan, nakapiyakap ko siya. Tapos tignan nyo, medyo obstacle yung atrasan natin kasi pagkatapos ng liliko tayo ng konti, ang marker natin ayan o, kita nyo naman kasya yung kotse, no? Could be tricky right here. Siguro yung fender nyo, isipin nyo baka tumama dyan, no? Pero masasanay din kayo dun sa ano nyan, yung pagtansya nyan. Kaya iba naglalagay ng guide sa bumper nila
So makikita na yun, ito yung titignan natin. Ito yung titignan natin, itong dalawang yan. Yan, makikita natin yan sa side mirror. Aasa tayo talaga sa side mirror. Not really the rear view, but the side mirror, left and right. So iwasan natin yan, tapos atras tayo dito. Pag tinansya nyo naman yung atrasan natin, is kasya naman siya. Kahit na sa tunnel, kasya siya, no? Yung car may be occupying this. Yan, konti lang, mukhang tight siya. Ang inaano nyo lang yung taas, kung matangkad na van yung dinadrive nyo, yun ang titignan nyo. Pero here, kita nyo naman, kaya. So, andito tayo sa loob ng kotseng manual, no? So, start, neutral, laging na neutral, no? Tapos okay, start. Okay. So ayan ito ano to 1, 2, 3, 4, no? Pero as you can see, reverse muna tayo. Mas maganda sa labas. Ayan, re-reverse ko na. Kita nyo naman yung kanina yung sinabi ko sa inyo na ayun yung sinasabi ko sa inyo, nakikita nyo ba yung blue? There's the blue. Yun ang ating guide. At here, nakikita nyo. So importante yun, importante yung mga side mirrors. Yung rear view mirror, titignan mo lang yan kung may tao sa likod. Pero as you can see, wala naman kanina, di ba? So yan, yun ang. Tapos lilingon nyo yung neck nyo, lilingon nyo just to feel what's happening, no? Makikita nyo naman yung buong sasakyan nyo Pero siyempre, ayun, yung pa rin titignan natin, nakikita nyo yan. Yun. Kailangan malusutan nyo yan. Of course, looking here, baka bumangga naman tayo sa side na to, no? So nagte-turn na tayo ng dahan-dahan. Basta importante, may iwasan natin yung mga blue na yun, yung mga blue na tables and chairs, no? Tables and chairs, di ba? Table and seat. So here, nakikita nyo, nagkaroon tayo ng malaking clearance dito, no? Kung nakita naman natin na tansyado na natin yung kotse kanina So hindi naman, usually sasabihin lang hindi kasya. Basta titirin mo lang sa isang side, papasok yung kabila. Dahil hindi naman elastic tong kotse, hindi naman siya nagbabago ng length. Ayun, nakita nyo pa rin yung diba? Kita nyo pa rin yung table na semento. Kita nyo pa rin. Of course, the rear, titignan nyo kung babangga na kayo ron sa rear, no? So mas maganda kung lilingon kayo na ganun. Ayun, papasok mo tayo sa butas. Tignan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Tignan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi naman porque itong clutch nga pala, dahil this is clutch driven. Ayan, huwag kayong manghihinayang sa clutch. Yung iba kasi sasabihin nila, naku, masisira yung kotse pagka sagad talaga ang pagpindot sa clutch. Ayan talagang design dyan clutch na yan to take abuse. Design dyan, kaya huwag kayong manghihinayang dyan. Talagang magkakaroon kayo ng muscles dyan dito para magamit yan. Pasok nyo, tapos tignan nyo primera. Actually we can do second gear kasi may mga sasakyan kagaya ng van, can do second gear, aandar siya. Pero this time kailangan natin ng first gear, no? Handbrake down. See? Nakikita nyo yung pag-timpla, see? See that? Kahit na ito yung nangyari sa kotse. See? See? Kahit na anong gawin ko, hindi aandar yung sasakyan without releasing the clutch. Yung clutch is the key. Tingnan nyo see? Yan Nothing happens, di ba? Kasi the clutch is the key. So, engage. Ayun, yung natatakot na iba, sabihin na, naku, atras. Naku, mababangga ako yung nasa likod. Well, kung mababangga kayo sa likod, i-handbrake nyo. Tapos then, hayaan nyo yung tao sa likod na nagmamadali na mauna na sa inyo. Huwag kayo magpapanik. Pwede kayo maglagay ng student driver sa likod. Diba, huwag kayo magpapanik na naku, maabala siya o magta-traffic. Di umalis sila sa likod, nabitin ka nga, especially pag pataas, no?
i-handbrake nyo lang, baba nyo uli, apak sa brake. Pag binaba nyo na yung handbrake, apak sa brake ha. Ganon din ang brake. Pwede nyo apusuhin yan, pwede nyo bombahin. Maski yung clutch, pwede nyo bombahin yan. Talagang design dyan sa ganyan. No? Okay, let's go. Primera. Okay. Ako, mulan na. Okay, see? Lamig ah. Ayan. Oh, see? Oh. Usually naman pagka power steering yung sasakyan, wala namang problema eh. Oh. As you can see na kasya, di ba? Kasya. O ganun, tignan niyo, nilalaro-laro ko yung ano, oh. Nilalaro-laro ko. Nakikita niyo ba yan? Nilalaro-laro ko. The clutch is the key. Walang problema kung di nyo bibitawan yung clutch. Ngayon, kanina sinuna na natin to. Alam natin na kasya tayo dyan, di ba? Even with that truck, or even with that motorcycle, no? Kung nandyan yung motor kanina, papasok pa rin tayo. Kasi ang laki po. Ang unang tatama sa mga sides is the side mirror. Ang layo po. Yung perception, ito yung ano, yung tawag dito, yung lalagyan ng sapatos. See? Ang layo pa. Oh, right here. Oh, kita nyo. Kung nandun tayo sa labas, parang akala mo hindi tayo makakapasok dito. Pero yet we're here at marami pang area. See? Diba? Umulan na. Tingnan natin kung maliwanag tong video na to. So diba, dito ko pinasok. Ito kasi itong mga gantong SUV, ano yan? Pagka yan ay second gear, under yan. Kahit na dito ka lang magsimula sa second gear, masyado malakas yung first gear niya. Ngayon, dahil nakapasok tayo dito, makakalabas tayo dito using the same way. So, titipirin mo yung gilid mo, tandaan mo, tignan mo yung mga side mirror mo. Medyo tricky nga lang pag umuulan na, pero ganun pa rin yung principle nun. Ganun pa rin yung principle, reverse tayo. Actually, kung wala yan sa akin makaka-reverse tayo eh. So ang problema lang dito kasi yung yung madumi na yung salamin. Yun lang, pero dahil titingin ka pa rin doon, ganun pa rin ang principle no. Nakikita mo pa rin yung halaman, di ba? Ayan yung halaman, no? Kitang-kita, di ba? Tapos we will make our car straight para makapasok tayo sa tunnel ulit. I-straighten natin yung yung car natin. Alam naman natin na ayan alam naman natin na yung wala namang pets, wala namang tao, no? So dahan-dahan lang, ayan, yung halaman, no? See the side mirror hitting the plants, oh. Ngayon, basta tipirin mo lang sa isang side kasi papasok yung kabila eh. Pero kailangan straight ka kasi, ayan, tignan nyo sa kabila, oh. Medyo malabo na dahil umuulan na eh. So yun, nakikita nyo, naiwasan na natin yung isang side. Pero kita nyo halos inches na rin, oh. So ganun talaga. Ang tawag nga ni Toretto, it doesn't matter if it's an inch or a mile. Importante, huwag mong tamaan yung tatamaan mo. Diba? Ayan, halos inches na, oh. Tapos pwede ka mag-correct dyan kung sa tingin mo hindi ka satisfied dun sa sa position ng car mo, pwede ka mag-correct. Pumasok ulit tayo sa tunnel, paatras, oh. Diba? So pag lagi mong ginagawa to, maaring this is the nakaharang na mga sapatos, di ba? So pag sanay ka sa mga ganitong maneuvers, sa labas wala na, baliwala na. Di ba? Makukuha mo na yung mga lines, kung saan ka left turn, ganon. Matatansya mo na yung mga kotse sa tabi mo. Importante kasi rito sa pagdadrive, awareness. Yung self-awareness. Nasaan ba yung sasakyan at the moment? Nasaan siya? Yun yung importante sa sasakyan, Ayan yung poste, diba? Sa likod. Awareness. Tingnan nyo, timpla ko lang yung clutch, diba? Try natin umandar naman sa ayan. Hindi, wag kang gagalaw dito without hitting the clutch kasi parang sasabit to. Sana kung may sleeper clutch ito, ito yung susi, tignan mo, second gear ako, ayan, kita nyo, ayan, kita nyo, di ba umaandar? Di ba umaandar sa second gear o reverse? So ibig sabihin, hindi sa hindi sa
Porque nakalagay dito 1, 2, 3, 4, you should start at 1, no? Pwede naman doon sa 2, oh, see? Oh. Kaya lang kailangan mong gawin yan sa 1 kung puno kayo, puno mabigat yung sasakyan. Diba? Oh, see? Oh, first gear, naka-engage, oh. Oh, ito, kita nyo, oh, maatras. Pero pag umatras sa mga sasakyan, hindi naman sobrang bilis. Ikaw, ayan, oh, binitawan ko, no brakes, oh. Umatras siya pero hindi siya sobrang bilis na akala mo babangga na kaagad doon sa likod. Takot lang ng mga first timer yun, ganun, kala nila may mababangga sila. Oh, tingnan mo, see? Forward is nothing. Pagka sanay ka na sa ano, sa paatras na mga type, forward is nothing. Oh. Power steering ka, one hand. Oh, nakikita niyo yan, oh. 'Di ba? Oh, oras na meron ka diyang 1 feet, maki-clear na rin yung likod. 'Di ba? So pagka inatupag mo 'to, hindi mo na kailangan tupagin yung kabila kasi alam mo na na tight ka dito. So yun nga, yung kotse mo, same length. Hindi naman siya nagbabago ng length habang umaandar. So or ng width. Oh, di ba? So ganun lang. Neutral mo. Di ba? Handbrake. Oh, di ba? Oh, konting accelerate. Oh, alam mo na sa ano ka na. So patay na yung mga ilaw. Basta every time na mag-ano ka, handbrake, di ba? Every time. No? Para kahit na sabi mong sandali lang, may titignan ka lang dyan sa likod, handbrake, always on handbrake, no? So yun lang, madali lang mag-clutch. Yun nga lang, tandaan nyo yung muscles na kailangan nyo madedevelop, no? Sabihin na iba, hindi pantay, ano, lalo na pag babae, sabihin kaliwa lang daw may muscle. Ganun din sa bowling, di ba? Pag nag-bowling ka, yung striking hand mo lang din naman ang may muscle. Pero ganun talaga. Sexy athletic look. Okay, yun lang ay tuturo ko sa inyo. Kung may kitanong pa kayo tungkol sa car, minor repairs, basta't hindi yung computerized, hindi computerized yung mga carb, pwede ko kayo turuan dahil tagal na rin ako ganitong sakyan nagre-repair. Okay, peace.